Man's gift maketh room for him, and bringeth him before great men. He that is first in his own cause seemeth just, but his neighbor cometh and searcheth him. The Lord causeth contentions to cease, and parteth between the mighty. Brother offended is harder to be won than a strong city, and their contentions are like the bars of a castle. A man's belly shall be satisfied with the fruit of his mouth, and with the increase of his lips shall he live. Death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. Whoso findeth a wife findeth a good thing, and obtaineth favor of the Lord. The poor useth entreaties, but the rich answereth roughly. Sabay-sabay. A man that hath friends must show himself friendly, and there is a friend that sticketh closer than a brother. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa iyong mga salita, Panginoon, sa aming mga recently na-experience, Panginoon, na success. Meron din mga disappointments, but gamitin niyo po ito, Lord, bilang aral sa amin. Maraming salamat sa bawat isa. Inyong lingkod, Panginoon, magkapatuloy, suporta sa gawain, Panginoon. Kayo po yung bigyan sa amin ng mga bagong partners, tulungan namin, makakatulong. But in the end, Panginoon, andito kami by our own, independent. Kaya we pray ngayon, umaga, sa aming topic, Panginoon, kung saan ay bida ulit ng wisdom, Panginoon. Nawa lahat kami po ay mag-desire nito, Lord. Kung meron na kaming konti, dagdagan pa. Dahil ang inyong pong wisdom at knowledge, understanding, Panginoon, at blessing, pangunawa, revelation, hindi nagtatapos. Napakarami. At dapat satisfy kami nito, Lord. At may kinabang kami dito, especially talagang minahal namin yung salita, Panginoon, yung katotohanan. Makita namin ito, Lord, lalo mga kabataan. Ano kayo po ipagpalain niyo, Lord, at maganda pang relationship, fellowship. At the same time, productive, Panginoon. So, kayo pong pala, again, sa magang ito, Lord, kayo mapurihan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ako po na po. Ayan, so 11:20. Alam niyo na. Gutom na ba kayo? Nagkanin ako eh. Yung tira namin kahapon, kaya busog na busog ako, kaya sorry. Medyo na late tayo eh, okay? So alam nyo na, isang oras at isang ating menu. Okay, good morning po sa lahat. So napakagandang topic natin ngayon. Naalala ko po nung nag-uumpisa itong church na to, kaya discerning word tayo. Napaka-importante sa atin ng wisdom. Ngayon, napakinig na. So, nag-umpisa to, Lord, obviously, naparamp ito, no? Yun nga yung ating kapatid na parang nangihina ba sa studies. So, sa akin, ano yan, normal yun minsan. Naintindihan ko yun, pero may makakita ko lalo sa church. May mga recent, di na recent study yun, yung panahon pa namin yun. Iba-iba naman kasi ang tinatawag na IQ daw, no? Or yung katalinuhan. Kaya para maging encouragement sana sa inyo to, ang pag-aaral natin, hindi ibig sabihin mahina ka sa ganitong bagay, mahina ka na sa lahat. Pero again, may idea din na mas maganda, halos lahat yan ay makakuha mo din. Kasi makakatulong yan, parang iba-ibang ano yan eh. Naalala ko na naman yung sa computer, no? Sa computer po may tatlong consideration dyan. Anong gusto mong gawin ng computer mo? Kasi pwedeng na-configure pa. Alam nyo na kung gaano ka-komplikado ang computer ngayon, di ba? Tsaka, so, kahit sasakyan pala, pwede mong i-prioritize yung tinatawag nilang bilis, no? Pero makakompromise na siyempre, madali may sira yun. Paano sasakyan? Iba naman, gusto, tawag doon, medyo, ayaw na mabagal, pero may mga compromise eh. Hindi pwedeng bilis tapos matagal masira, di ba? Kung gusto mo matagal masira, medyo babagal 'yun. Tapos tahimik yun pala sa computer, hindi masyadong mag-iinit. Sa sasakyan naman ganun din, hindi masyadong masira, pero hindi mo ma-optimize, hindi ganoon kabilis. Okay? So sa buhay natin, gusto mo balance 'yan, mas maganda balance. Okay, hindi mo gusto madaling masira, ang bilis naman ngayon. So gusto natin lalo yung mga, sabi ko na lang, sabi nila ang mga inaaral kasi nila yan eh. Ang nagde-determine daw ng success ng isang tao, IQ. Ibig sabihin, pag matalino ka, sigurado successful ka. After how many years, parang di ata totoo yun, sabi nila. Kasi may kilala sila, kung kilala niyo yung pinakamagaling na daddy, kilala siguro to.
Sino ang pinakamagaling na chess player daw? In history. Si Pastor Pado, siguro kilala yun, ano? Sino? Sino? Recently lang. Of all time. Yun, si Fisher. Kilala mo hindi, ha? Talagang genius daw, kaso nasira ulo. Kasi na-obsess siya doon sa laban nila, ganyan-ganyan. Sa ibang bagay, hindi marunong. Lagi nabanggit ko sa inyo, mga babae naman, puro ganda naman, walang talino. Parang sinasabi sa Bible na, ano daw yun? Parang ano daw, yung gospel daw. Gospel, ni-describe yun doon. Do not cast your, hindi yung pearl before swine. Pero yung, ring. Yan natin, snout. Pig. Swine. Naalala ko yung kinukumpara yung ano daw, pag wala ka daw na understanding. Naalala nyo ba yun? Ay, hindi makita. Anyway, kinupong ka, pag wala ka daw wisdom, maganda ka nga, para ka daw, para ikaw daw yung sing-sing sa ilong. Maganda yung sing-sing, kaso nasan ka? Sa ilong ng baboy. Parang walang sense. Alam nyo, karamihan nung nasa, pag tinignan mo sa sa popular media ngayon, gano'n na gano'n yan, ang gandang tingnan. Pinofocus lang kasi mga uto-uto yun. Natindihan nyo ba yan? Yung mga producer, tsaka yung mga Hollywood, yung ano man yan, ang hindi yung siya napakaganda ni kung ganyan, malaking sweldo niya kasi magaling at maganda siya. Hindi gano'n, huwag kayo papaloko sa mga ganong style. Actually, kahit nga sa mga boxer, pero yung boxer medyo skill pa yun, tsaka Pero namamanipulate nila yung resulta niyan. Kaya huwag kayo titingnan, ang ganda, gusto kong maging katulad niya kasi sikat siya. Naku, naloko ka na. At saka yun, bakit gustong gayahin yung mga yan? Ay, ang saya nila, nagasayaw sila, Hindi ibig sabihin ng inutusan nyo na school nyo, maganda yon kasi teacher nyo yun. Lagi natin sinasabi din, ano ba ang school? Alam nyo ba, bago magkaroon ng mga public school, ng school, church muna meron? Kahit nga mga Catholic, alam nila yan Kasi nung nakita nila yung yaman ng salita ng Diyos sa katotohanan, gusto nila maikalat yan. Again, hindi perfect lahat ng Diyos. Alam natin, iba kulto nga Pero still, ang ganda kasi na salita ng Diyos na impluwensya ng buong mundo. Amen. Yan ang ating seminar later, kaso tinanggihan nyo Pero okay lang. Later, Jesus in History. Pero, ganun po yun. Kaya, get ahead of myself na. Kaya, hindi lahat ng sinabi sa yung school nyo, sundin nyo. Amen? Lalo, walang kinalaman. Amen? Napasok ko na tuloy Pero okay lang, naintindihan ko kayo Ay ko nga si Stephen, nagsasayaw dito. Ano pinagagawa nito? Sinabi na school Hindi payaan ko siya. Pero bandang uli mga bata, may utak kayo. Lalo sa panahon natin ngayon. Dapat nga accountable sila sa atin kailan lang yung mga public school na yun, dahil pinundo ko sila kung sino. Tinanggap yung mga bakla. Sige nga, tama ba yun? Pwede kayong magreklamo dyan, ano nyo yung church. Sige, ano ko dyan, patawag ako dyan. I'm sure takot yung mga yan, sinasabi ko sa inyo. Hindi ako harapin yan. Tindihan nyo ba yan? So, lalo na, laban, ano nyo lang, gamitin nyo rin yung utak nyo. Amen? Hindi ko isusuko yung bandera natin. Mas importante pa rin yung church. Tanungin yung Diyos sa palagay niyo. Kaya ang biblical talaga homeschool Pero ngayon kasi mabilis ang pace ng takbuhan ng ng kalakaran ba sa lipunan. So kaya naintindihan natin yan, public school. Ba't ako napunta doon? Sige nga, sino magaling?
Ba't ako natisod doon? Yung sa ating introduction pa lang, no? So, importante yung may wisdom tayo. Kaya, yun, nung bago yung church na to, diyan kami nag-focus. Sa Proverbs, sinapos namin yan. At this time, particular, sa isang bagay tayo. Ang title natin ngayong umaga, Desire, Seek, Delight in Wisdom. Amen? Ano sabihin ng desire? Gustuin mo. Ayoko, hindi ko feel, hindi ko type, hindi ko... Gustuin mo. May mga bagay, lalo mga magaling na nanay, di ba, pinapakain ka na. Ayoko, gusto ko ganyan eh. Naku, patay ka dyan. Kasi mas alam nung nanay yung kailangan mo, hindi yung gusto mo lang. Ganon din sa church. Basta po, yan na naman ang topic mo eh. Mas magaling ka pa. Kung gusto nyo, araw-araw tayo mag-ano, madadaanan natin yung gusto mong topic. So, desire, seek, and delight. Ito lang sa dalawang verse. So, wag mo lang gustuhin, wag mo lang hanapin yung wisdom, dapat matuwa ka doon. Pastor, hindi ka natutuwa, matutuwa ka dyan. Amen. Pag nakita mo yung fruit niyan. Yun ang topic natin ngayong umaga. Kaya actually, wala akong kung sa pagod na ako kahapon, napakaganda nitong Proverbs. At kahit pa pag tinignan mo yung Proverbs, parang magkakaiba yung topic niya per verse or parang dalawang verse lang, yun lang yung context. Actually, hindi. Naobserbahan ko rin yan. Tsaka may isa pa akong pastor na sinabi niya rin yun. At I agree. Kasi compilation to. Sa palagay niyo, yung nag-compile niya, wala man lang random. Oh, ito yung Proverbs. Hindi. Yung may mga pa rin yan. Kahit pa paano may correlation niya, bakit dyan nilagay yan. Amen? So, naintindihan niyo na. So, ngayon, kukunin na natin, again, malalim yan, kukunin lang natin yung pasok sa topic natin na sana lahat tayo gustuhin nyo, hanapin nyo, at maging masaya kayo sa pag mayroon kayo wisdom at understanding at academics nyo. Gustuhin nyo yun. Hindi yung, mga weirdo tayo mga nerd dyan, ayoko dyan. Excuse ka pa, hindi mo lang kaya sa ngayon siguro. Pero gustuhin mo rin yan, hindi yung nerd dyan eh. Maraming fruit ang wisdom, understanding. Pag matalino ka, advantage sa yan, ikaw rin matutuwa. Yan ang topic natin ngayon, amen? Siya natin, kaya sabi dyan, through a desire, or through desire, sa pamamagitan ng kagustuhan, ano sabi dyan, having separated himself, seek it and intermeddle with all wisdom. Sa Tagalog, ganito. Pag gusto mo daw, mamaya natin nasa gitna. Pag gusto mo daw, naghahanap ka at pag sinabi intermeddle, di ba, parang nakikialam, gano'n yun meddling Hindi lagi masama yan. Paano kung nakikialam ka sa mga bagay na kapakipakinabang, wisdom. Huwag kami pag-usap dito, hindi mo alam to gusto kang matuto Si basta dito, yun ang lagi siya sabi niya, nung bata siya, sabi niya, may talino rin naman siya, pero sabi niya parang wala daw. Siya. Kaya ang ginawa niya, matalino pa rin. Kaya sabi niya, nakipangkada siya sa matalino. Yung iba baliktad sa atin Matalino, ayoko dyan, dito lang kami. Naku, lalo kang mawawalan. Amen? Sinong barkada nyo? Yan ang unang tanong. Mga bata, sino yung barkada nyo? Tanong nyo sa utak nyo lang. Kaya isa mga ginagawa dito, kaya ginagather kayo sa church, parang binibigyan ko na rin kayo ng kaibigan. Natindihan nyo ba yun? So kung sino yung andito sa church, yan ang the best option nyo. Huwag kayong mamili. Hindi, mamili. Nasa inyo yun, pero parang ang Panginoon nagbibigay siya ng mga kaibigan na makakatulong sa inyo. Amen? Sana kayo doon. Kung hindi, ewan ko. Basta sa church kasi may mga batang makulit pa Maganda, makikita mo yung makulit para nakikita yung future mo. Yung wise ka. Yun ang totoo. Mga tanda dyan, yun nga maganda May bata dyan, may young people, may makulit, may... Iba ginagawa, sineseparate nila para makapag-focus. Hindi ako, mas nakapag-focus ako dyan, napaalala ko Napaalala sa akin ng Diyos ko anong meron sa reality.
At ang maganda naman dito, nakakagulo ng konti pero later, mas makakatulong yan, okay? Kaya ulitin ko ito papasok natin nasa gitna. Sa verse 1 na tayo. So, through desire, so dapat gustuhin mo at hanapin mo yung wisdom. Pag lagyan ng term medal, doon ka makisalubilo. Ayan. Kaya pag ang barkada mo, sabi, mga medyo nerd to, kaya at least makukuha mo yung mga jargon nila. Kaya nga ganda sa church pastor, gusto ko lang maglaro tapos makikinig ako sa'yo. Hindi kita maintindihan. Sa ngayon yun. Pag naintindihan mo na yung paano sinasabi ko dito, pinapaliwanag mo ng gusto, tapos meron naman tayong time, at ulitin pa natin, tapos kung ano yung kailangan, pwede pa magtanong. Makukuha nyo yan. So, balik tayo sa barkada. Kung barkada nyo sa school, matino, makukuha nyo yung kung ano sila. Kung matatalino naman, makukuha mo rin yun. Yung mga classmate akong gano'n, alala ko kasi ako, hindi tinuturo sa akin ngayon to Dati pala, Ngayon, tinuturo ko sa inyo. So, may mga pag-isisi ako dati kasi hindi ko alam, hindi ako tuturuan Pero, naalala ko may mga... ako, ang ano ko doon, hindi ako masyadong talaga nasasama-sama lang ako doon. Nagugulat nga ako bakit nasa section 1 pa ako kasi hindi ako yung taong... Alam niya, tanongin si daddy, parang lang, bahala kang gusto mag-aral, ganyan lang. Pero kahit paano, nilayo ako ng parents ko sa masamang gawain. Pero, nakakasabay naman ako, pero huli ako. Pero napapansin ko yung mga classmate kong kompleto lagi. Ultimo baon. Malinis. Ako wala akong papel. Mga ganong estudyante, sorry, huwag niyo ang gayahin yun. Biyaya ng Diyos, ako. Siguro may ibang binigay sa akin ng Diyos. Pero, maniwala kayo, napakaganda ng bata ka pa, disiplinado ka na, alam mo yung assignment, alam mo yung gagawin. Nagugulat ako sa disiplina pero hindi ko nga nakapansin dati yung ngayon ko lang pagtanto. At alam ko bakit sila gano'n dahil sa magulang nila. Ngayon hindi ko sinisisi sila pero gano'n Amen? So kaya gustuhin natin and then sabi dyan, intermediate. So barkada nyo dapat matalino hanggat maaari Obviously may mga disadvantage din yan. Baka mga anak ng politika magaling din sa ibang bagay sa ibang bagay din talo rin yan. So anyway, ito isa sa mga keyword natin. Sabi dyan, having separated himself. Ano yung sabihin nun? Pag ikaw pa nag-aaral, gusto mo, doon ka sa naglalaro. May naglalaro dito ka nag-aaral. Paano makakapag-aaral na ng gusto? May TV dyan. Iba sasabihin, gusto ko nga may ganun Hindi ka makapag-focus nun unless sobrang genius ka. Pero kahit genius ka, mas gusto mo pa rin mas makapag-focus. Ngayon kami mga magulang, inaano namin kayo, tinutulungan namin kayo, pero bandang huli, nasa inyo pa rin yan Ulitin ko separated, obviously hindi lang to separate room, hindi lang yan separate. Ibig sabihin niya talagang, ito tinutukoy dito yung mga talagang nagpapakadalubasa. Okay? Kuha nyo na? Pag ikaw daw, pag gusto mong talagang maging matalino sa ibang bagay, for example, anong alam yung mga specialty na tinatawag? Sa panahon natin. Yung talagang siya lang ang may alam nun, bihira yung nakakaalam nun. Specialty. Forensic. Ano yun? Sa ano ba yan? NBI ba yan? Ayan. Forensic. Ibig sabihin, totoo yung mga, technical yun na part ng kapulisan or ng, hindi sila mawak ng baril, pero gustong sakto yung findings nila. Okay? Ganon din sa amin sa tech kasi ganon din sa amin. Pag may problema, ano nangyari? Yung boss laging ganon. Sinong hindi ako alamin nyo, kayong expert dyan Kaya minsan hindi madali. Pag binigyan mo siya ng sagot, dapat tama yung para mag-action siya. Kahit pagagastos pa yan. Kailangan natin pag may root cause, yun yung problema, dapat ma-address yan. Sino magsasabi ng yung experts? Hindi ano pang alam nyo? Sa mga doktor, hindi lahat ng doktor pare-pareho. May general practitioner, pero mayroon mga sabing specialty. Pag gusto mo maging expert, kailangan hiwalay mo yung sarili mo. Hindi yung tipong okay lang ako sa ganyan. Again, depende nga sa pipili mo. Pero ang topic natin ngayon, kung meron kang particular na gustong ma-master, ihiwalay mo yung sarili mo. Ibig sabihin, hindi ka... kung talagang specialty ang gusto mo, barkada mo, laro, hindi pwede yun. Dapat, lugi ako sa kanila, sila naglalaro Separate mo yung sarili mo dun. Amen?
So again, bago tayo umalis dyan, pasok din sa spiritual. Alam nyo na, di ba? Tayong mga Baptist at especially, iba tayo mas ano pa tayo, ito yung Christianity, ito yung Baptist, doon pa tayo eh. Kumbaga talagang mas maliit na ano pa tayo. Ibig sabihin kasi lalong ano tayo, nag-specialize, parang gano'n. You know what I mean? So, pakabanal, ibig sabihin talaga may mga bagay talaga tayong hihiwalay sa sanlibutan. Eh, yung ibang Baptist, ginagawa yun eh. Separate pa tayo doon. Amen? Nakuha? And the fool hath no delight in understanding. So, kunin natin yung word na delight doon. Pero ito, baliktad naman. Paano masaba na yan na hindi wise, walang delight in understanding? Ayaw niya noon. Eh, ayoko niyang aral na naman. Bible na naman. Iingatan kasi kung kabaliktaran ng no delight, of course, is delight. Gustuhin mo yan. So ngayong umaga nga, tutulungan kita kung paano mo gustuhin yan. Okay? So isa na yan, isang point na yan, no? Pag hindi mo gustong matuto, fool ka. How about that? Medyo negative motivation yun. Eh, sinasabihan mo naman akong tanga eh. Sinong gusto sabihan tanga dito? Sana wala. Pero kaya kasi napaliwanag siya may pag-asa naman. Kasi iba-iba yung intelligent quotient, emotional quotient, and then meron pang iba-iba eh. Spiritual nga, meron din eh. So, pero maganda balance. Okay, doon ako nawala kanina. But that, ito yung negative na bakit daw wala siyang pangunawa. At ayaw niya yung aral-aral, ayoko niyan. But that his heart may discover itself. Ay sabihin, yung kabaliktaran ng masaya sa pangunawa, pag ayaw mo na, nang gusto mo lang, ma-discover mo yung heart. Ngayon, kung dito kayo last Sunday, alam nyo hindi positive yun, di ba? Ano kayang gusto ng puso ko? Ba't mo gusto malaman? Baka ma-shock ka. Oo. Kaya ang inaalam na, salita ng Diyos, gusto ng Diyos, yung puso mo, sinasubdue mo yan. Evil heart, nalala nyo last week. Kaya yan, dyan tayo iikot. Itong mga succeeding verses, may marami application, pero i-focus natin dito sa ating topic. Again, title natin, Desire, Seek, and Delight in Wisdom. Masaya ka dapat sa wisdom. Pag hindi ka masaya, alam mo yung bakit? Kasi kailangan mo maging masaya dyan. Para sabi nga nila, sa trabaho, bakit kayo tinatanong, anong gusto mo maging? Paglaki mo, doktor po, bakit? Ayan na, di ba? Kasi yun ang gusto mo. Kahit mahirap na gawin nyo, kung ano man nyo, engineer, teacher, kung ano man yan, pero yun ang gusto ng puso mo eh. So in a way, maganda yung puso, yung naalala nyo yung ating yung puso doon, hindi lang basta emotion, yung gusto mo, ibig sabihin yung medyo may incline ka. Marami pong trabaho na pag di mo gusto yan, hindi ka tatagal. Amen? Ako kaya punta ako sa IT, ganun po yung actually sabi nung aking high school research, naalala nyo ba yung evento ko? Kasi nung panahon na lalo ngayon, mayroon ganyan, di ba? Stephen, kahit sa homeschool, may ganyan ba kayo? Yung may exam na sasagutan kayo, anong tawag doon? NCAI. Anong sabihin nun? National. Amen. Ganyan din sa amin dati. Lalo na kay Stephen din, ganun din. Ano din eh. So, ang in-advise sa akin doon, more on sa research daw ako. Ang problema, fourth year ako noon, yung teacher namin, hindi ka nais-nais. Kaya hindi maganda yung pangit tayong sarili. Ano nga yung research? Ayoko na, sabi ko. Nag-isip ako ng iba. Gusto ko sa computer. Ayun, naging engineer, computer engineering, yun ang pinasok ko. Ngayon, pastor ako, ano nangyari? So, parang bumabalik pala ako doon. May inclination kayo. Okay? So, kaya dapat gustuhin mo rin yan. Kaya, again, introduction pa lang tayo. Kaya kung paano ka magkaroon ng wisdom at ma-retain mo at tuloy-tuloy, dapat gustuhin mo yan. Nakikinig ba, mga bata? Ngayon, iba naman yung desire nila sa bakit maging gusto mataas ang grade.
Kasi sumusunod lang ako sa magulang ko eh. In a way, okay yun. Pero in a way, pag puro ka lang ganun, pag laki-laki mo, wala na yung magulang mo. Ano nang mamubilang? Bye, salamat, dito pa si daddy ko, di ba? Pero andun na ako sa middle age na ako, namimili na ako, matagal na eh. So hindi ka pwedeng umasa lang, yan ang sinabi ng nanay, tatay mo. Eh nung college kami, marami kang mamimit na ganun. Bakit yan ang course mo? Sabi ni nanay. Ba't yun? Kaya nga meron kayong career, kung ano man yung exam na yon. Pero again, nasa iyo rin yun. Katulad ko, ano may research? Di ko nga alam yung research eh. Pera ba dyan? Siyempre, di ba? Gusto mo rin yung may returns. But anyway, kaya yun na, introduction, kailangan gustuhin mo para magtagal ka dyan. Okay, so dito tayo sa, from verse 3 onwards, ito na may mga points lang para mahalin natin yung wisdom. So verse 3 sabi dyan, when the wicked cometh, then cometh also contempt, and with ignominy. Hindi niya masyado nabasa yan kanina, no? Ano yung ignominy? Tingnan na natin. Pero may katunog, di ba? Ignore or ignorant, di ba? Siguraduhin natin. Ignominy. Ano daw? Ba't na yung plural dito? Deep personal humiliation and disgrace. Disgrace, nakakahiya. Reproach, shame. Kita nyo na, medyo hindi ganun kasi sakto sa ignorant, ha? Ignominy. Yan, reputation. So, kabaliktaran nun, kahihiyan, basically. Ay sabi niya, when the wicked cometh, then cometh also contempt, and with ignominy, reproach. So, sa Tagalog, pag wicked daw, kabaligtaran ng wickedness is righteousness. Pero pag wicked ka daw, tamad, sinungaling, ano daw yung inaasahan mong darating? Contempt muna. Pag sinang contempt, kaya aasaran ka, syunga-syunga ka, gano'n din. Pero ngayon kasi, tama naman na hindi tayo manlalait, pero may mga bagay na kailangan pag-usapan talaga yan. Lalo sa trabaho po, matindi doon. Sa church, dapat mas matindi rin, pero mas balance din. Kaya alam niyo naman yung mga language ko, amen? So, kung hindi niyo pa alam, again, hindi po ako panlait pag nasa labas. Pero sa pulpit, may kailangan tayong pag-usapan, may kailangan talagang lumabas sa bibig ko. Ginagawa ko yun, kasi trabaho ko yun. Amen? Parang Thursday. Kung wala kayong Thursday, sayang. And then contempt, kinaasaran ka, nilockdown ka, ngayon ignominy, doon ka mapapahiya. So ano number 1 na motivation natin para maging matalino? Ayaw mo mapahiya, alam nyo naman yan eh. Ngayon, iba nangaasa sa atin, Bisaya ka mag-English. Hindi pa ganun kababaw yun. May sagot dyan ako pag may nagsabi sa akin, online man yan, may nagsabi sa akin ganun flat earth pa yun Ako pa yung nilalait kasi, Pilipino kasi parang friend ko yung friend niya anyway. Parang Amerikano nag-asawa ng Pilipina, ganyan. Sabi, alam mo yung English mo, naintindihan ko, hindi mo, parang nangaasar ba? Pero may point kami pinag-uusapan, pero pinapasok niya ngayon is language and grammar. Hindi ako papayag na nasabihin niyang tanga ako dahil hindi ako marunong mag-English dahil in the first place, hindi yun ang ating mother tongue, di ba? Dapat alam niya rin yun. So siya may mali doon. Kung may mali ako ng konti sa grammar still, naintindihan mo naman ba't mo pinapasok yung grammar? Yun ang sagot doon. Kaya gusto ko lang sabihin dito, yes, maganda yung magaling ka sa English, grammar, nakakahiya pag mali-mali spelling mo at pronunciation mo, pero mas mababaw pa yan. Hindi yung tipong dadama yung buong pagkatao mo. Ang ginagawa natin hindi solve pero ibig sabihin, spiritual ba? So, di natin dinidestroy ibang tao pag dahil lang mahina, di ba? Tinokorek nga, tinutulungan nga natin Pero, ganyan natin example yung gano'n, yung para ma-encourage tayo maging magaling. Sa language, napaka-importante niyan. Kaya kinokorek ko rin kayo, hindi para manlait at magmagaling. Pero mas maganda, inaaral na rin lang natin, pati pronunciation, tama. Kasi pag nagsasalita, alam mo, may magaling na vlogger, ginaya niya po buong mundo, pero yung accent ba,
Kuwang-kuha niya eh. Yung Indiano, sa amin dami kasi Indiano, kuwang-kuha mo yung accent eh. Alam mo, Indiano to, kahit di magano, yung mga, sa amin kasi, ano naman, mga Hudyo. Alam mo rin yun. Ang filler nila, tayo, di ba, sa kanila, ay, Hudyo to. Yung mga Indiano, ang bilis magsalita. May punto rin sila. So, ba tayo napunta doon yan? So, imagine mo yung sobrang galing mo. Kahit anong nationality, pag nagsalita ka, naiintindihan ka agad. Asset yun. Kasi inalam mo, hindi ka tinamad. Indiano naman ako, Pilipino, ganyan talaga, salit na lead, pareho lang yun. Yung I, pag Bisaya ka, di ba? Yung I, tsaka I, pinagpapalit mo. So, hindi na panlalait, aralin mo para kahit sino pang makinig sa'yo, na i-communicate mo na agad yung kaya mo ko yun, advantage mo yun. Ganon din sa pag-aaral ngayon. Ayaw mo, number 1, ayaw nating mapaya, normal yun. Amen? Gusto mo yung wise? Ayaw ko niyan eh, gusto mo pahiya. So, wag yun sa Bible po, yung pahiya obviously. Kung mapahiya tayo dahil mali sila, nabanggit ko rin sa spelling, hindi natin kailangan mahiya. Kasi medyo, naman yun eh, mababaw na point. Pero, again, sa interpretation ng Bible, gusto mo pahiya, ilang taong ka ng pastor, for example, sabihin mo, hindi perfect yung ang laking pahiya mo nun. Tatayuan mo pa, tawag yung pantangay nag-correct sa'yo. Gano'n katanga nun. Kaya again, siya maraming bagay magaling yun. Pero, ngayon, mamamatay na ata si MacArthur, magaling din sa ibang bagay. Kaso Calvinist. Paano yan? Ngayon, number 1, mahalin natin ang wisdom, no? Desire, seek, delight in wisdom. Kasi ayaw natin sana mapahiya. Verse 4, sabi dito, the words of a man's mouth are as deep waters and the wellspring of wisdom as a flowing brook. Sino dito nag-aalaga ng kambing, Anong hinahanap niya mga yan? Tupa. Tubig, di ba? At di lang basta tubig na mamaya, wala na, bukas wala na, Yan ang hinahanap kahit sa atin ngayon. May currently na impending war daw around the Middle Asia. Dahil sa China, India, may mga source ng water diyan kasi mataas na lugar. Ginagawan dam, kinokontrol yung tubig. Ano sa palagi yung mangyayari doon? Yung mga umaasa doon, gireklamo. So gusto ko sabihin dito, pag ang wisdom mo raw, importante ba yun o hindi? Pag matalino, alam nyo, hindi limitado yung utak mo lang sa para kumita ka lang. Ngayon again, ang mabuti ang Diyos sabi nga sa inyo, kung sakaling nagkamali kayo sa buhay, pwede pa rin magpagpalain, sabi nila, pagdating sa sales. Walang talo dyan kasi kailangan mo lang aralin yung produkto mong ano man yan. Amen? Amen. Si Mother, dyan nga nakakuha din ng Si Mother, di ba, medyo ayun. Marami yung kilala sa sales. So, gusto ko sabihin lang yun, pero still, mas maganda yung papasokin mong career, yung hindi nauubusan ba ng opportunity. Amen? Nakakuha pa. Ngayon, ikaw personally, sa palagay nyo, ano yung meron ka dapat para hindi ka maubusan ng trade, ng importance ba? Kasi may mga tao pong ayaw mong kausapin kasi wala mga pala dyan Diba? Ako, yun sa bilang pastor speaker, isa sa mga ko lagi niisip. Kasi niisip ko kayo, tagal nyo, siyempre pastor nyo ako. So inisip ko, baka maboring, lalo na yung mga mga marami na rin alam. Baka iba sa inyo, after 10 years, ayoko niya, wala nang mapulot Totoo yun, legitimate yun. Kasi nga, gusto nyo may tututunan Amen? So, kaya consistently, ako din ay nag-upgrade. Inaaral ko po yung kayang maralin. So, para ako ngayong fountain of living water na hindi nauubusan. Ganun tayo dapat. At ano yung tinutukoy natin dito? Wisdom. Pastor ako, simpleng tao lang ako. Paano yan? Nabanggit na rin kanina yung love life, di ba? Kunwari, si Rapi.
natipuan ko na rin si, basta may magandang babae, and talino ng babae. Paano yun? O, gawin ko sa pogi na lang. Hindi. Wala yung pogi eh. So, minsan naghahanap yan ng, di ba? Iba nga, nakikita pa nga akong mga tips na ano, how to be interesting. Mga ganun tips naman, sobra naman, parang, nakita pa yung mga ganun, yung mga binabasa pa, how to start a conversation, how to, kung wise ka, hindi mo na kailangan yun, parang, natural na yun. Tsaka in the first place, yun nga, hindi naman kailangan lahat ng babae mapasagot mo eh, isa lang eh, kailangan mo eh. So, kailangan panalangin, tiwala sa Diyos, pero still, mas maganda, mas marami kang option kung, ano, pupunta ka sa isang lugar, kakausapin mo, yung talino nito ah. Ay, naiintindihan niyo yung sasabi ko? At kahit nga minsan di ka madaldal, matang sino ba yan? Anong trabaho niyan? Tama, mali. Pastor, ako walang alam yan. Hindi, biruan lang yun, pero actually, yung magbuhat ng bangko, pero sa totoo lang, yun talaga, amen. Hindi ko na sabihin, pero yun na yun. Kundi yun ako, wala kay wisdom. Anyway. Ayan, so ano yung point number 1 natin? Ayaw mo pa yan. Number 2, umaapaw yung iyong at least wisdom, tsaka kasi dahil may wisdom ka nga, yung sinasabi mo ba, inaupulot ko sa'yo, hindi ako maboring sa'yo kasi ang topic mo puro basketball at puro ML, kung ano man yan. Maraming range of topics na interesting at importante. Kasi, wise ka. Ay, sana nakukuha niya yan ha? Hindi ko na in-outline to. Para maging matalino rin kayo. Sabihin niyo kailangan ng ano. Iba kasi outline eh, isang talita lang, isang salita. Okay, verse 5. It is not good to accept a person of the wicked, the person of the wicked, to overthrow the righteous in judgment. So, familiar na ba kayo sa phrase na person, accept or person, or yung respecting a person? Yung mga matagal na dito, alam na yun eh. Kaya yung mga bago, ano yung sabihin ng respecting a person? Oh, respeto ka, tama ba yun? Ikaw Pame, tama ba yung respecter of person ka? Hindi, in terms sa Bible na respecter of person ka, tama ba yun? Respecter of person, tama ba yun? Okay, kuha nyo. Ikaw ba? Bakit? Actually, yung person dyan is hindi tao. Sorry personality. Tandaan nyo to. Hindi po yan isolated sa Bible. Paulit-ulit po yan. Pag sinabing person or personality, ibig sabihin, kaya ako siya ginalang kasi mayaman. Kasi kapatid ni ganyan. Kasi anak ni ganyan. Kasi graduate ng ganyan. Yun ang ibig sabihin dito. Kaya sabi dito, judgment. Magkakasama lagi yan. Kaya siya kinulong kasi Muslim siya. Yung mga ganun ba? So, hindi tayo dapat ganun. Okay? Kasi yan, sinabi na it is not good to accept the person of the wicked. Paano pastor yung accept the person of the just? Pwede ba yun? Sa context na binigay sa inyo kanina, hindi pa rin. Hindi sabihin magaling, ano siya, respetado siya ngayon. Nagkakamali rin niya. Alala ko to, may isang pastor na nagloko din. Pastor yan, dapat maniwala tayo sa kanya. Kasi Abante, ganyan lagi sabi ng iba eh. Ano ginawa ni Abante? Ganito ginawa niya, therefore, tama siya sa lahat ng bagay. Di ba? So, hindi sa lahat ng bagay. Kaya pag may particular tayong item or topic na ginajudge, okay? Hindi ibig sabihin na ganito siya, politiko siya or something. Actually, negative nga yun eh. Pero, hindi ibig sabihin tama siya. Kaya sabi dito, to overthrow, especially, ito kasi nangyayari madalas po. Ayoko ng kwento yun, pero yung kwento ko talaga sa inyo lagi yung kay Daddy, di ba? Kasi nga, ayun yung na-experience namin humarap sa husgado. Alala niyo pa? Yung binangga kami, ganyan. Kami nagbayad. Ano nangyari doon? Hinusgahan kami dahil sa kaibigan niya yung ano. Okay, ganun po yung nangyari doon. So, anong dito? Anong lesson sa ating topic?
Bakit dapat nating gustuhin ang wisdom? Kasi, pag hindi ka wise, anong gagawin mo? I-offend mo tong rule na to. Rule to ng Diyos eh. Madalas niya, katulad niya, si Digong di ba? Debate talagang may mababasa ko minsan, ayoko nang basahin pero minsan gusto ko mabasa, alam niyo na ako. Ina-analyze ko yung mga bagay na. So, banata na po yan, pagalingan ng propaganda yan, naniwala kayo. Minsan basahin niyo kung gusto niyo magano. Kung may time kayo, okay? Ako sinasummarize ko na nga para sa inyo, no? So siyempre, mga kampi kay Duterte, lagi ang i-emphasize nila, sovereignty, sovereignty. Yung mga gusto siyang i-DN, yung paglabag niya nga. Ako medyo doon ako nakakiling. Sabi nga sa inyo, sovereign pa rin naman tayo eh. Tsaka nakakatawa dyan sa ICC, halos wala na-convict daw yan. Ngayon, in a way, talaga nakakawa yung Pilipinas pag una, Pilipino na convict niya. Pero still, nagkamali naman siya, alam natin yun eh. Siya na nga nagsasabi nun. Ganong kayayabang yung mga yan, sasabihin mo, papalampasin mo. Sovereignty. Eh kung ganong klase tayo mga tao eh, dapat tayo pinapersecute talaga. Obviously hindi tayo yun, pero as a people ba, mga Pilipino, ang tapang no kahit ko sinasabi sa inyo yan eh. Kailan ba nag-umpisa si Digong? 16. Okay. Ayun, so umpisa ako doon. Nasa Daigdig pa ako, tinitira ko na yan. Eh marami mga taga Davao. Sabi ko, sana hindi tayo magkano, pero yun ang yun ang judgment ko dyan eh. Anyway, hindi pa ako nagbago doon. Pero kaya sinasabi dito, pag hindi ka wise, kakampi ka kay Digong, magmumukha kang DDS. Yun na nga. Bandang huling may expose yung judgment mo, hindi tama. Kasi hindi ka naging wise eh. Hindi, sovereignty, hindi, respect the person ka lang, ayaw mo lang aminin. Ito tatago to ng mga tao lagi. Pero pag wise ka, makikita mo yan, bakit kaya siya kumakampi doon? Kasi ganyan pala. Ganda na pinag-aaral natin, di ba? So una, ayaw mo pahiya. Pangalawa, interesting marami ka nasabi at tama. Pangatlo, hindi ka mag-fall sa mga ganitong klase ng judgment na mali. Now, again, basic po yan sa Bible. Ang lagi sinasabi, God is no respecter of person. Paulit-ulit. Sabi yung unang binanggit yan sa Deuteronomy, thou shalt not respect the person of the poor. In judgment din yun. Kasi madalas sa panahon natin, kawawa naman siya, kampihan mo na. Wala, kawawa na ngayong bakla, malungkot na nga siya kasi wala siyang, kasi kampihan natin siya, ganun ba yun? Alam nyo na. Siya yung poor sa context na yun, loko-loko siya. Hindi natin siya sasabihin tama dahil kawawa siya. Okay, so pero karamihan sa Bible ng respected person, yung mayaman. Yung... Another, a false lips enter into contention, and his mouth call it for strokes. Tagaluhin ko muna para kuha nyo ha. Pag tanga ka daw, yung mga sinasabi mo, papasok ka sa away. Contention. And his mouth call it for strokes. Alam nyo yung kasabihan na naghahanap to ng sakit ng katawan. Narinig nyo na ba yan? Sakit ng katawan? Nagsalita lang naman siya eh. Isipin mo siya, pag sinasabi mo, naghahanap ka ng kaaway, hindi mo kailangan. Ayun yung strokes. Naghahanap ng sakit ng katawan. Kasi, hindi ka matalino, hindi mo ginusto yung talino. Ayaw ko mag-isip eh. Yun ang magsasalba sa'yo, katalinuhan. Hindi ka mapupulto kung una, tapat ka sa sarili mo sa Diyos. Yun napansin ko yung mga nakukulto. They deserve it. Kaya sabi ng pastor, lagi ang anghang lagi ng mo kay Duterte tuloy. Sa mga post-stage, kay Pope, kay Mormon, kay Soriano, Manalo, ganun eh. They deserve it para hindi na maloko iba. Hindi niya ako maisisi kahit anong kailangan eh. Is calling for it. Okay? So, ganun din tong 7. A fool's mouth is his destruction and his lips are the snare of his soul. So, destruction, pwede physical. Pero, nakita na natin dito kasi parang halos pareho siya sa ng 6 eh. Pasok na natin agad spiritual. Anong nagpapabagsak? Ano yung dahilan? Pag soul winner ka, alam mo to, ano yung nagpapabagsak? Bakit hindi maligtas yung mga tao?
Bukod sa prideful, minsan may nasabi siyang ayaw niya ng gusto niyang panindigan. Ganyan po yan, napakadalas. Ikaw matalino ka, alam mo na dapat hindi ka masyadong mabilis magsalita. Diba? Sabi sa Bible, ulit-ulit siya sa New Testament, Old Testament, meron din yan eh. Sabi doon, slow to speak, slow to wrath. May mabanggit natin din yung sa, banggitin ko na rin, sabi dito, he that answereth a matter before he heareth it, it is folly and shame unto him. Nakakahiya ka naman, di mo pa nga narinig, di mo pa nga natindihan yung topic, nagsalita ka na. Ba't gano'n nasabi mo? Wala namang kinalaman yun ha. Pahiya ka ngayon. Natindihan niyo ba yun? Kaya yung pag hindi ka lang matalino, yung bibig mo, yung lalabas sa bibig mo, yun ang magpapahamak sa'yo. Hindi lang physically sa mundo, pati minsan yung kaluluwa mo. Nakikinig po ba kayo? Napakaganda nito. Parang ito yung mga gusto kong topic eh. Alam niyo ba sa batas naman may sinasabing yun nga sa Amerika kasi the Fifth Amendment. Ibig sabihin nun, yung nakakalong tawag dun. Basta yung karapatan mo for itanggi yung self-incrimination. Ibig sabihin, pag tinatanong ka, magaling yung mga anak ko dito eh. Pag tinatanong ka, ayaw mo sumagot. Kasi pag sumagot ka, malalaman na may kasalanan ka. Amen? Ang problema dito sa batas natin, binigyan tayo ng karapatan na ganun. Kaya pag tinatanong, ay, hindi ako sasagot dyan kasi dapat nga, alam mo na may kasalanan niya kasi ayaw sumagot. Yung mga batas na baliktad eh. Pero at least matalino ka daw doon kasi hindi ka nagsalita kasi nga yung sasabihan mo ay magpapahamak sa'yo. Self-incrimination or self-incriminating yung statement. So, anong lesson sa atin ng mga bata? Yung bibig mo, mag-isip ka muna bago magsalita. Amen? Kasi yun ang magpapahamak sa'yo. Okay, hindi ko na bibilangin to ha. Tuloy-tuloy na lang tayo. The words of a talebearer are as wounds and they go down into the innermost parts of the belly. So again, yan po ay yung salita daw nakakasugat. Alam niyo na yan, yung nakakasugat. Hindi lang yun ganyan. Obviously, spiritual or sa soul. At pumupunta yun sa pinaka-loob daw. So again, spiritual yun. Which means figurative. Nakakasakit daw yung mga bagay-bagay na yung mga sinasabi natin. Eh, pastor, ikaw masakit magsalita. Pero depende nga yun. Kasi pag salita ng Diyos ang ginamit ko, gagamitin ko yung salita din ng Diyos, babalance ko yun. Pag nakita mong di ako balance dito, may binanatan ako dito, tapos parang kaya ako siya umalis kasi binanatan mo, di ako binalance eh. May fault ako doon. Pero tanong yun ba? Matagal ko yung practice kasi ako, sensitive din ako dati. So kaya alam ko yung epekto ng sinasabi ng tao. Moses sa James, sinabi rin niya, pero dito rin. Anong lesson dyan? Yun nga, pag wise ka, dapat naintindihan mo na minsan yung mga salita. I-relate ko na sa amin, meron pa kasi dito yan. I-relate ko na rin dito isa kaibigan. A brother offended is harder to be won than a strong city and their contentions are like the bars of the castle. So, ingatan mo na i-offend ng mali Kunwari, si Christian, ayoko mawala dito. Hindi, dapat iniisip ko, pag may ginawa ko, talagang mali tapos ako yung mali, tapos ginawa ko sa kanya, either salita man yan o ginawa ko sa kanya, mahirap nang mawin yan ulit. Ganyan ang prinsipyo ng tiwala at sira ng tiwala. Kaya mag-iingat kayo. Paano kung di mo nga alam yun? Kasi hindi ka wise Maging wise ka, dapat alam mo yun. Kino-consider yun. Amen? Gusto mo bang mawala siya tapos nasaktan, tas ang hirap, kailangan mo pala siya or siyempre mahal mo siya, kaso hindi ka nag-isip bago ka magsalita kasi hindi ka wise. So balik tayo natin, maging wise ka na para hindi ka mawala yung mga kailangan mo sa buhay na hindi mo pala kailangan mawala naman. Amen? Lalo tayo kasi tayo, Kristyano tayo, separate tayo sa libutan. Paano pag kamag-anakan mo? Diba? So may tamang dealing dyan. Ibig sabihin, kahit pa unsafe yung mahal mo sa buhay, hindi mo sila i-burn. Yung tawag sa English kasi. Ibig sabihin, hindi ka ligtas, impyerno ka. Dapat nga i-win mo siya At lalong gawa mo siya na mabuti para makita niya yung good works mo, ang Diyos ang maitaas. At gusto niya rin maligtas. Dahil ko sinabi, no? Paano nga malaman niya kung di ka wise?
So, alamin, maging wise ka. Gustuhin mo maging wise. Amen? Bago maging wise, mag-aaral. Huwag kang tamari, ay, libro na naman. Ano gusto mo? Cellphone. Eh, pastor, tablet yan. Ayan, pero inaaral natin. Salita ng Diyos. Amen? Di ako nagpapala sa tayo. Totoo. Okay, tuloy lang natin. Nasaan na tayo tapos? Sa 8, no? Ito, he also that is slothful in his work is brother to him that is a great waster. Pag sinabing slothful, tamad. Pag sinabing waster, gastador. Anong malala? Yung tamad o yung gastador? Ang unang ano natin, gastador. Kasi nga, tamad lang naman siya eh. Di ba? Kasi sinasabi nito, pareho lang yun. Imagine mo yung ayaw na ayaw mong mawala. Ikaw, ito, magkakapatid. Pag yung kapatid mo, inubos na yung tubig, kung ano mo yan, shampoo, o kaya yung pondo ng pamilya nyo, kasama yung loob mo, di ba? Lahat tayo sana makakain, lahat tayo sana makakapag-aral, yung anak yung panganay namin, alam nyo na, nagloko, tapos masyado man demanding, tapos nako, yung bunso, wala nang bagong ano man yan. Galit tayo dyan sa kumpanya, ay nagkakasilipan yun. Bakit may ganyan sila? Wala naman silang ganyan. Nako, sa gobyerno, bakit tayo galit na galit sa mga magnanakaw at mga korap? Pera natin lahat yun eh. Yung mga taga-Marikina, tonto, binibigyan sila ng pera sa palagi, saan nanggaling yun? Marikina naman yan, ganun pa rin yun. Kung may mga korap sa mga katabihan lugar, gagaya na yung iba dyan. Okay, ba't gusto mo maging wise? Ba't ayaw mo maging fool? Sige, sino yung nagwe-waste? Nabanggit ko kanina, magkakapatid kayo. Yung kapatid mong panganay, lasinggero pa, nagkasakit, ikaw gusto mo mag-aral, hindi yung kuya mo kasi kailangan patay ka ngayon. Diba? Salit na si kuya, makatulong, nagkasakit pa, pinagamot, ikaw nawalan. Ganyan po yung pag mga tanga-tanga yung kasama natin kahit sa church. Diba? Isa lang dito, kunwari lang, sino bang game dito? Si Brother James. Di marami na nga nakatingin sa atin. Diba? Mga Baptist na yan, masyado self-righteous, ganyan. Magkakaalaman din tayo, ganyan yung mga Si Brother James, nag-adultery pa. Sinasabi ko na nga, yung mga Baptist niya, ganyan eh. Damay lahat. Kaya galit tayo dyan. Sa mga fools, mga tanga-tanga, may asawa ka na nga, ba't anong pinagkaiba nun sa iba? Wala, tanga ka lang, yun lang yun. Naloko ka. Men, kaya gusto mo maging wise, kasi parang hindi ka maka-waster. Pag tanga ka, normal yun, talagang sayang ka lang. Verse 10, the name of the Lord is a strong tower, the righteous run it is safe. Anong walang lesson dito? Meron. Alam nyo ba yung pangalan na ng Diyos di nasa laula sa panahon natin? Yung mga Yahuwah, Yeshua, parang sinasabi nila, pangalan na ng Diyos, di mo alam. Kung syunga-syunga ka rin, sige, Yahuwah na nga, Yahweh, kung ano man yan. Sinabi na nga ng Bible, the Lord, Panginoon. Yan ang magandang at tamang interpretation ng pangalan ng Panginoon kasi sakto na, Panginoon na, siya lang yun. Kung syunga-syunga ka, doon ka na sa Yahuwah kasi kasi yung letter J ay tanga mo naman. Sinasabi mo lahat ng Kristiyano, mali sa pangalan lang. Kaya gusto yung maging wise, amen? Amen. Hindi mo gusto yung nagbago ka ng religion dahil sa letter J. Ang tanga mo nun. Anyway, tapusin natin to ha. Meron pa akong ano ba? Naku, wala na pa. Tapusin ka na lang to. So, saan na ba ako? Yan. Saan na po ako? 11. The rich man's wealth is a strong city and as an high wall in his own conceit. So, negative po yan ha. Negative yung
conceit. Pero may positive ano kasi sa pwede tayong kuhain dito. Kasi again, may mga namit tayo, ayoko maging mayaman. So, maging mahirap. Gusto ko walang pera. Sino magsasabi nun? Yung mga hipokrito na lang. Tsaka hindi naintindihan. Sinasabi dito, pag mayaman ka daw, para kang nasa secured na place. Hindi ganyan siya. Medyo simple lang to, pero kailangan, sa panahon natin yun, kailangan yan turo eh. Kasi ba, bahala ng gobyerno sa akin. Magiging pasaway ka rin. Magiging problema ka namin. Kasi yung sobrang tiwala mo sa gobyerno eh. Hindi ka na nag-isip. Kasi doon ka na nakadepende. Sinabi ng teacher mo, yung lagi ang tama kahit hindi. Totoo lang, problema ka. Tinanggap yung bakla, sige. Tinanggap yung bakuna, sige. So pero pag medyo ano ka, kahit paano secured ka, hindi kayong takot na mawala ng trabaho. Hindi nyo ba yun? Kaya huwag nyo babaliwalain din yung pera. May role na gagampanan niya sa atin. Kaya dito, in a way, binibigyan ng positive context. Pero yun nga, pag nasobra naman, mali, obviously. Kaya gusto mong maging matalino kasi, madalas sa hindi yung matalino may pera, madalas sa hindi. That's the rule. Amen. Okay, sana nakuha niyo yun kasi yung iba kasi pag nag-praise, pala mo mga ano, ewan. Ang Panginoon ang bahala sa akin. Nakakasira sa yung mga ganong philosophy. Tuloy lang. Before destruction, the heart of man is haughty, and before honor is humility. Kung sinabi nga destruction, basically yun na yung nasira ka, natalo ka, or destroy ka. Pag sinabi haughty, mayabang din yan. And before honor is humility, baliktad naman. Pag ikaw naman ay gusto mong ma-honor, humble ka. Amen. Yung nasa niyang wisdom dyan. Alam niyo po yung kasabihan na parang walang pinag-aralan to. May nasakit sabihin niya, pero iba kahit may pinag-aralan, parang walang pinag-aralan. Kasi nga, madalas sa hindi. Yung mga puro away ang gusto, walang pinag-aralan. Kasi baliwala sa hindi niya alam anong mangyayari. Pag ginawa ko to, hindi na nag-aaral eh. Amen? Amen. Katapos natin dito, sana ito po yung nabanggit natin kanina, no? So, 14 tayo. The spirit of man will sustain his infirmity, but a wounded spirit who can bear. Pasok din po yan kanina sa, isa magkapatid, tsaka yung magano. Sabihin lang, kung wise ka, yung, iba po yung meaning ng spirit dito, Sabihin niya, ito yung parang vital, ng buhay mo, yung nagpapasaya sa'yo, parang gano'n. So kaya again, wag ka, kung hindi mo naman kailangang saktan, pahiyain, kung hindi kailangan wag kang masyado, papayain mo dahil gusto mo lang, or mainitin ang ulo mo, wag ganon. Kasi yung spirit niya, siya yung nag-sustain sa kanya. Kaya kung gusto mo siyang tulungan, wag mong i-destroy yun. Yung, wala kang kwenta, tapos yung matay na, mga ganon. Nagkamali lang ng spelling. Men, bata, ang kulit lang naman. Wala yung mga bata dito. Parang mapag-aral tayo. So, makulit. Yun lang. Ganon. Anyway, tuloy natin. The heart of the prudent getteth knowledge, and the ear of the wise seeketh knowledge. Pasok siya doon sa ating, hindi ko na kailangan sabihin. Amen? Pag matalino ka daw, kuha ng pangunawa. Mga malilit na detalye, paano magiging kayo sa kanina. Wala akong pakialam sa politika eh. Pero kung may time ka, tingnan mo din ano sinasabi, ba't anong nangyayari sa slave po natin, bakit ganon. Kung matalino ka, kuha ka lang ng knowledge. Yan. Kung kaya nyo ng maraming course, kung kaya nyo. Okay. Kung may nagpupondo sa inyo, kaya mo naman, sustain. Wala pa nagre-require sa'yo magtrabaho. For example, si Rapi, pensionado, kunwari. Marami ilang gusto mong course, double course, mga double degree, maraming ganyan ngayon. Kung susuportahan ka naman, pagod ako ako na. Kung wise ka, get knowledge lang. And then, ganun din naman, makinig daw. Kasi gusto mong magkaroon ng knowledge. And then, 16, a man's gift, make it room for him and bring it him before great man. So, medyo parang counterintuitive. Pag sinabing gift dito, parang kang nag-bribe. Okay? So, parang make room for him. Ibig sabihin, kaya ka nakilala kasi binigyan mo ng ganyan. And bring it in before great men. Bakit nakilala? Bakit kilala ka ni Mayor?
Eh kasi pinuri ko siya ganyan eh, sa harap ng mga ganyan. So, binigyan ko siya ng ganyan. Naintindihan niyo ba? Eh, pastor, gagawin ba natin yun? Hindi ko sinabing gawin yun. Hindi sinabing Proverbs na dapat natin gawin yun. Ang sinasabi ng Proverbs, yun ang totoo. Reality yun, hindi to prescriptive, descriptive to. Sinasabi lang ng Bible anong reality. Eh, ba't kailangan malaman nyo? Kung wise ka, dapat huwag kang magtaka ng gano'n. Close yung, yun nangyari sa amin. Kasi hindi namin sisiyan ng Diyos na binangga kami yung ano. Kasi naintindihan lang namin na malamang, magkaibigan niya talagang malamang. Kasi nga, nakikita namin eh. Ninigaluhan nung ano yung judge. Talagang kakampihan yun. So, alamin mo lang na gano'n yun. Kung wise ka, hindi ka... So, hindi ka gawa ng hakbang na hindi... ano mo, hirap kung alam mo yung bagay-bagay, mas tama yung magiging steps mo sa buhay. Yun ang gusto ko sabihin. Dapat alam mo na kahit may nangyayaring mali dito, naintindihan mo kung bakit mali yun. Hindi mo sinabing gawin mo rin. Okay, so yun ang lesson doon. Sorry nga, madali na tayo eh. 17, pakibasa niyo pa. Ready, go. He that is first in his own cause seeketh just, but his neighbor cometh and searcheth him. What, sir? Please. Nakalimutan ko eh. Ano sabihin niyan? Siyang nauna sa kanyang sariling ginagawa ay paarang magaling. But his neighbor cometh and searches him. So again, ang hirap i-correlate ito, pero hindi naman. Ganito yan, kung wise ka, bigyan ko mo ng example. Yung sa amin, minsan sa trabaho, ang expectation ng iba, dahil nauna ako sa kumpanya, ako dapat masunod. May mga ganyan pong tao. In a way, parang totoo yun, kasi nga nauna ka, mas marami ka alam. Pero hindi lagi rin. Paano kung specialist to sa ibang bagay? Diba? So, mga assume, ganito naman, ito parang pwede sabihin natin, may na-invento ko. Diba? Na-invento ko, therefore, dapat lahat sa akin yung credit. In a way, parang tama yun, pero in a way, mali din. Alam nyo na yung position ko sa copyright? Hindi pa. Hindi ko nakita sa iba to, pero yung copyright, parang scam yan eh, pero maintindihan mo yung mga taong makasanlibutan na gusto nilang, kasi nagtrabaho sila, naka-invento sila ng ganyan, gusto nila mag-take credit doon. Ayaw nilang manakaw. Ganyan po ang ibig sabihin ng copyright. May batas dyan, international. Okay ba to? Kasi sabi dito, kahit ikaw pa yung nauna, yung kapitbahay mo, pupunta yan at sisiyat sa ating ka. Ayun ang sabihin nun. Kaya, sabihin ko na yung posisyon ko sa copyright, hindi yan para sa mga Kristiyano eh. Kasi madamot yan eh. Biruin mo, naisip mo lang, nauna ka lang. Ano gusto mo, bayaran ka na namin? Ganyan po yung idea niyan. Kaya po, ano yan, sa tech kami. Nung high school pa, binabasa ko na yun sina Bill Gates. Kaya ang daming galit dyan. Magaling ako sa magaling, pero hindi pa rin eh. May na-invento siya, gusto niya lahat ng nauna siya doon, makikinabang siya. Again, parang hindi masaya, hindi masama, pero may mga bagay na, kaya ka lang naman nauna dyan dahil sa mga ibang nagsakripisyo rin para dyan. Ba't gusto mo ikaw lang? Nakakasunod pa ba kayo? Kasi sa tech, ang mga maraming example dyan eh, kung alaalala nyo yung nauso yung MP3, alam nyo yung MP3? Compressed file format siya. Dati po, yung kaya nga mahirap ipirata dati yung mga cassette kasi kailangan mo i-copy yan isa-isa, tsaka yung CD. Yung MP3, napakabilis. Sino magreklamo dyan? Yung copyright niya. Sino? Mga artists, ganyan-ganyan. So, pelikula, kung ano man yan. Ang problema, paano mo papigilan ng technology? Yan. Kaya, ang daming kasuhan niya, at kaya maraming, kung gusto lang kasuhan, nakasuhan na ako eh. Kung kaya nila. Lahat tayo actually. So, gusto ko sabihin dito, kaya nabuo yung aking position sa copyright, kalokohan to eh. Ba't mo sasarilinin yan? Kaya, alam niyo ang kalaban ni Bill Gates ngayon, yung mga tech din na gano'n, na gusto nilang i-share. At nagkaroon sila ng way na para sineshare mo yan, na nababayaran ka pa rin naman. Kung na, expert ka dyan,
Iba, by the donation. Kasi iba, ayaw ng donation kasi parang di sigurado yung profit, di ba? Pero may way naman. At lagi nabanggit sa inyo SMS kasi medyo na-research ko yan. Sabi nila, ilang taon na lang, mawawala na yung SMS. Alam niyo SMS? Yung text natin. Very, very cheap technology yan. Alam mo yung sabihin. Kasi walang may-ari niyan. Hindi nila pinatent yan. Kasi sabi nila doon, gusto kong matulungan yung yung sanlibutan. Galing, di ba? Kahit hindi Kristiyano yan. Siguro Kristiyano iba doon. So kaya walang mag-patent dyan, kaya libre ngayon yan. So may mga services na binabayaran natin. Amen? Ayun. So medyo lumalim tayo doon. Pero ang ko lang dito 17, kung matalino ka na naman, okay? Huwag mo i-take yung credit sa sarili mo lang kahit nauna ka pa. Yun ang totoo. Nauna ako San Mateo, sa akin na to lahat. Good night. Maraming magko-content dyan. Ay, magnanakaw, o gobyerno. May batas siya, pag nakahukay ka ng ginto, sa'yo ba yan? Ay, alam niyo na yan. So, sana, yan yung masasabi ko siya, maging wise kayo, mas malawak yung pangunawa nyo. Ako po ay kahit kumpara sa ibang office mate ko, ay hindi ako magaling at hindi mataas ang sweldo ko. Napunta ako sa ganitong klase ng gawain dahil dyan, sa mga ganyang bagay. I believe, kahit di ako ganun kasing yaman ng ibang office mate ko, mas marami na ikinabang sa akin na, ang tawag dito, na-inquire na knowledge, na accumulate, I mean. Yun talaga yun. Kaya may point din sa buhay ka na gusto magpaka-expert sa ibang bagay. Parang may pumipigil sa akin, sa totoo lang. Yung pala yung kasi naligtas ako noon, naghahanap lagi ako ng mas mataas na katwiran kumpara sa aking mga kilala na again, hindi naman godly, na nagpakahusay, nagpakayaman naman talaga pero wala silang kapayapaan ngayon. Na ang daming bagay na hindi nilitindihan. Amen? 18. The lot causeth contentiousness. Ano yung lot dito? Hindi ito lote ha. Ito yung mapapansin niyo po ito sa Bible. Sorry, napahaba tayo kasi talagang yung topic maganda. Tsaka amen. Ilang verse na lang ba to? Tapusin ko na lang dito. Kasi gusto ko lang naman, gusto niyo yung knowledge eh. Sana hindi kayo na-impress sa akin lang, sa knowledge itself. Ang gusto kong maging matalino kasi itong mga bagay na Tapusin ko na lang. Pag sinabing lot, yan po ay hindi bago sa Bible, paulit-ulit yan. Ang tanong, parang sinasabi ko sa iba dyan, lot is parang swerte. Parang karakrus. Iba ginagamit po yan, itong mga bata, karakrus. Sabi niya by chance. Okay? Kaya isa sa mga batang Kristiyano po ako, isa sa tanong ko, paano nangyaring sa Bible at saka yung mga lingkod ng Diyos nagkakas ng lot? Random? Diba? So tama ba yun? Kanino ang lupa? Oy, sa'yo daw, sabi ng Maka Diyos ba yun? Patay o buhay? Hindi, wala namang gano'n sa Bible eh. Walang gano'n na magano ka, toss coin ka, patay o buhay. Walang gano'n. Ang kinakaslat nila yung mga bagay na yung talagang hindi mo alam, ha? Almost equal lang. Ibig sabihin, patas pa rin eh. Kaso hindi natin mapag-decide. Gusto niya to eh. Sino mauuna? Away na lang tayo. Ayaw natin na away. So sa mga bagay na gano'n, ibig sabihin na patas naman, random, pwede mo i-randomize. I-randomize mo na. Para sa akin, simpleng parang ginagawa pala natin sa raffle, di ba? May raffle item dito. Gusto natin lahat yung righteous judgment ba yung pastor? Rapo lang naman yun eh. Ngayon tayo, papaikot tayo ng Ngayon, hacker ka, hack mo, ikaw yung Pero walang hacker dito na ganun kagaling. Kaya sabi dito, yun, nabigay ko na, bakit natin gusto maging wise? Kasi may mga bagay na i-random mo na lang. Toss coin na lang kayo, tapos ang away. Kasi patas naman eh. Ngayon, yung loto, parang ginagawa nilang ganyan. Basta ba against ka sa loto? Kasi pera ng gobyerno yun eh.
Tsaka ngayon kung walang tumataya kayo yung raffle natin, walang problema dun eh. Hindi naman kayo tumaya, di ba, para ma-include sa raffle. Kung tumataya kayo sa raffle natin, may nag-donate lang dun eh. Libre na yon. Pero loko-loko ako kukuha dun. Kaso ako nga yung nagdo-donate, amen? Tsaka yung gusto ngayon. Yun ang pinagkaiba sa loto, sa sweepstake, nagbabayad ka dun. At halos wala kang chance na manalo. Kaya hindi drawing lots yun dito. Ngayon, kaya ito yung sabi ko dito, again, bakit ka gusto maging wise, dapat para maiwasan po yung mga away, may mga paraan na pwede tayo employ. At ganun nga sa Bible, yung casting ng lots. Okay? Gusto niyo pa ba? Hindi, tapos na to eh. Tapos na rin yan. Tapos na rin yung power data nga, hindi ko na ano yan. Ito na lang, love life. Tapusin ko na lang tong bago love life, ito na lang. Ito, 22 muna, balikan natin yung 22. Sabi dyan, the poor use it in treaties, but the rich answer it roughly. Sa Tagalog, pag mahirap ka daw, di ba ikaw yung lagi nakikiusap? Sir, pwede bang ganyan? Kaya mayayaman. Okay mga to. Astig naman, siya may ari. Tama, mali. So, tanong ko sa inyo mga bata, sino gusto nyo? Gusto ba kayo lagi nakikiusap? Ma'am, sir, habol pa sa credit card, oh. May credit card, ito may libre na, oh. Sige na, sabi pa sa akin ng attendance ko lang po, sige na. Bibigay ako dyan ng ano eh, oo nga. Gusto forever kang ganon? O kaya pinapakiusapan, sir, pirmahan mo na to, please. Ikaw nga habulin pag matalino ka, amen? Amen. Alam nyo ba yan? Pag doktor ka, ikaw pinipilahan. Mekaniko rin, pwede rin. Pero may yaman ba, di pumipila doon kasi kaya nila magbayad ng malaki. Ganon din yung doktor. Paano sila naging doktor? Nag-aral sila. Gets ba? So, huwag kayong tatama rin sa pag-aaral. Magiging important. Hanggang ngayon nga kami, nag-aaral pa kami. Ganun yun, pag may mga expert. Pabaka-bakasyon lang yun. Kasi expert siya, tatawagan na lang siya pag kailangan siya. Yung mga bagay na hindi niya kailangan. Kaya pag kailangan siya, alam niya agad yung sagot dyan, tawagan mo lang si ganyan. Ano, ayaw niya mag-aaral o gusto niya mag-aaral? Mahirap po eh. Sa umpisa lang yun. Ang daming fruits ng wisdom, expertise. Okay? Kung ayaw niyo, sige, dito lang tayo sa love life. Ayaw mo pala, ha? Ito. Ibasa nyo nga, mga lalaking young people. Ready sa 22. Ready, go. Whoso findeth a wife, findeth a good thing, and obtaineth favor of the Lord. Banggit ko na pala kanina, no? Madali bang humanap ng asawa na gusto mo, ha? Hindi yung, again, natawa ako, may mga ganyang kwento, eh. Bakit siya asawa mo? Wala na iba, eh. Alam niyo yung kwento yun, yung apat? Yung made in heaven. Kwento ko na lang ulit para sa mga young people na, ano. Ilan ba yun? Apat, no? So, nakakita ka daw ng mag-asawa. Naku, pogi yung lalaki, maganda yung babae. Medyo mababaw na illustration lang, ha? Magandang babae, magandang lalaki. Anong tawag doon sa scenario na yun? Ha? Match made in heaven. Yan. Sabihin, perfect, parang ganun. Mababaw na illustration lang, ha? Kayo, yung baka, ano nyo, technical nyo ako, eh. So, yun lang yung kwento, no? Magandang babae, magandang lalaki, matalino. Made in heaven. Okay, ano pa yung ibang senaryo? Pag maganda yung babae, yung lalaki, mukhang ano, sino bang ano ngayon, pangit ngayon? Hindi ko na alam sa showbiz, eh. Si, ha? Sila.
Lamok? Sino yun? Ha? Hindi ko nakilala yung mga yan, ha? Hindi ako natatawa. Si Lamok na lang, kung sino man yan, research ko later. Kunwari nakita mo ang ganda ng babae, matalino pa. Tapos yung lalaki, walang trabaho, mukhang lamok pa. Anong tawag sa scenario na yon? Madiskarte. Yan ang sabi doon. Bakit madiskarte? Kasi piruin mo yun. Pasagot niya yun. Baliktarin natin. Yung babae naman ng... Yung kabaliktaran. Sino yan? Hipon. Alam niyo hipon? Lait mo naman, basta na illustration lang to, mga pastor nag-ano nito eh. Illustration lang nga, hindi tayo nalalait. Doon may konting reality kasi. Sino nga? Si Pokwang, yun ba yun? Pangit ba yun? O, hindi pa masyado. Si Pokwang. Tapos yung lalaki parang si Brother James. Sinong pogi ngayon? Panahon namin, gamulak yung mga ano eh. Richard Gomez na lang, tall, dark, and handsome. Anong tawag yung scenario na yun? Hindi nyo pala alam ito mga to? Buti na lang yung tinuro ko ngayon, ha? Maswerte. Nagayuma. Hindi nyo alam yung kwento. Ang tawag doon, true love. Pero mo minahal niya yun, oh. True love yun. Ang pangit, true love nga eh. Amen? Amen. Ano yung parehong pangit? Hindi nyo nga alam. Dalawa yun eh, dalawa. Sabi ng isa, no choice. Ang lakas ng lahat. Pero para alam nyo lang, para iwasan yung scenario na to, amen? No choice, wala eh. Gusto ko mag-asawa, pero wala eh. Kaya hindi na namili. Kasi yung mas nakakatawa kwento ng pastor talaga, sabi yung tawag daw doon, kapwa ko, mahal ko. Lalakas mong asar eh, no? Anyway, naintindihan niya ang bata agad, di ako nang-aasar lang. Pero may pinupunto ako. Ang sabi ng Bible, whoso findeth a wife, findeth a good thing. Amen. Ibig sabihin, gusto natin yung mga lalaki especially, ganun din, i-associate nyo rin. Vice versa, yung babae sa lalaki, no? So pag ikaw daw hindi ka makapagpasagot ng isang babae na katanggap-tanggap, ano? Parang hindi pinabutan ng Diyos. Awa-awa naman to, di ba? Ang hindi ako nalalait, ang reality ng buhay ito. Kaya tinuturo natin to sa inyo para ayusin nyo yung sarili nyo. Para hindi yung wala kang option. Ba't yan ang pinili mo eh? Hindi ko nga rin alam eh. No choice eh. Wala kasing wisdom eh. Doon ka sa madiskarte. Kung hindi ka pogi ha. Kung medyo meron ka din, hindi doon ka sa made in heaven. Huwag ka sa true love. Ano? Gusto nyo pa maging full? O gusto nyo maging wise? Kaya tsagayin nyo po yung... Kaya nga nagkapatawa ko ng konti eh. Alam ko minsan nahihirapan kayong makinig ng isang oras. Amen? Kung magiging wise naman kayo, hindi kayo makikinig. Ngayon, yung pag-aaral nyo sa academics, ganun yan, tsagayin nyo, hindi nung sinabi gusto kong, dapat mga taga-discerning word. Dapat mga top 1 lahat. Hindi naman eh. Ipasa mo lang. Huwag kang tama rin. Huwag kang puro laro. Yung laro, walang mapala dyan. Pero pag mayaman ka na, wise ka kasi, madaming laro, bahala ka na. Pero madalas ay hindi yung talagang ano sa trabaho, sa seryosong bagay, aayawan mo na yung laro eh. Nakikita mo na, sayang sa oras to, sayang sa pera to. Amen? Lalo tayo mga Kristiyano, bababae ako, tanga ko naman. Diba? Ay, bibili ako ng ng di ko naman kailangan, tanga ko naman. Pag wise ka na, ganun po yun. Kaya napakaganda. Amen? Ay, mag-aabot ako para ganyan. Maiwasan mo yung mga maling desisyon sa buhay. Ganun sasabihin. Kasi wise ka. Amen?
Let's pray, Panginoon. Maraming salamat. Medyo napatagal kami, but I pray, Panginoon, nasa iyong salita naman ng wisdom, paulit-ulit nga sa Book of Proverbs, even sa mga kwento, Panginoon, sa yung mga lingkod, Panginoon, kay David, Solomon. I pray na kami po yung mag-aaral. Hindi kami tamarin. Actually, gustuhin namin dahil ang dami palang pakinabang ng wisdom. At sinabi niyo, hindi namin nabasa, pero sabi dun, wisdom is mas maganda pa sa gold, silver, and rubies, Panginoon. Napakahalaga ng wisdom. Alam namin gagawin sa buhay namin. Kahit ano pang scenario, Panginoon, anong kondisyon namin, mapulot kami, kung saan kami mapunta. Kung wise kami, Panginoon, lagi kaming mas okay ang kondisyon namin. At especially sa aming mga Kristiyano, Panginoon, anak ni Lord, hindi lang namin kinoconsider ang blessing na pera or something. Kinoconsider din yan, but hindi yun yung ultimate goal namin. I hope, Panginoon, kakaintindihan kami, align kami dito sa aming church. Ang aming end goal, Panginoon, ma-please kayo, maligtas yung mga tao. Of course, una, ligtas na kami. Salamat po dyan. Kung may hindi pa ligtas dito, nawa, hindi po namin i-assume yan. Siguraduhin namin kami ligtas. Pag ligtas na kami, mag-iipon kami ng rewards, Panginoon. Napakaganda yung mag-rewards. Yan yung pwedeng ibigay. Ay walang tutulad dito, Lord. So I pray. Nakikita mo namin sa salibutan, pero lalo na, Panginoon, sa inyong langit, Panginoon, sa inyong heaven, your earth. Matalino kami, Panginoon. Hindi kami discouraged sa mga konting discouragement sa buhay, na parang failure kami. Yes, nagkamali sa ibang bagay, kung ano man yan. But kung wise kami, even sa level, Panginoon, ng inyong salita, kami po may pag-asa at hindi po kami ng rewards, Panginoon. Papasayahin ka namin dahil kayo pala nagbibigay ng blessing. At may kapataan mo kayo, binigyan nyo kami ng mga steps kung paano pagpalain. At ultimately, Lord, is pinagpapala nyo yung nagpapasaya sa inyo. So I pray na hindi na naging komplikado masyado ang aming topic, Panginoon. Naintindihan ng bawat isa, lalo mga kabataan. Bigyan na kami ng bagit sa bandang huli, Panginoon, mga katuwang sila. May asawa, Panginoon, na hindi mahadlang sa inyong gawain. Bagkus, Lord, sila po yung tutulong pa. Kaya kami maglilingkod ng husto sa inyo, habang buhay namin, even mga anak na po namin. Dahil binigyan niyo kami ng asawa, Panginoon, na maayos. Panginoon, I pray. At para sa bawat isa. For the rest of the week again, for the rest of the day, kayo manulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen po.